ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, lubos at labis ang aming pasasalamat sa iyong panawagan sa amin. Salamat Panginoon sapagkat sa napakaraming araw, napakaraming taon na kami ko'y dumaan sa iba't ibang pagsubok, ay narito pa rin kami para ipakita sa iyo, iparamdam, na totoong nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan. Panginoon, sa hapong ito, turuan mo kami ng malinaw, malalim at matibay na pundasyon upang ang aming pananampalataya ay hindi madaig ng anumang bagyo at hamon sa buhay. Bagkus ito'y maging aral sa aming paglilingkod na lalo kaming kumakit sa iyong kapangyarihan at lalo naming kilalanin ang iyong kabutihan at patuloy kaming lumago sa pananampalataya nang sa ganun Panginoon sa pagdating ng panahon kami magiging tunay mong lingkod o Diyos. Sa hapong ito, turuan mo kami Panginoon, bigyan mo ng pusong marunong umunawa, pusong marunong umintindi at kakayahang tumalima sa aming buhay pag-iiba. Dalangin ko namin na huwag namin tingnan ang mga negatibong bagay. Bagos tingnan namin ang pinakamagandang plano mo sa aming buhay mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.
naman dyan. Smile naman dyan. Salamat sa ating mga gastot at mga awit. Ayan. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay San Marcos, chapter 1, verse 40 hanggang 45. Mark, chapter 1, verse 40 hanggang 45. Sumainyo ang Panginoon. May isang kitunging lumapit kay Jesus, nalikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at tinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ng tao. Pinaalis siya agad ni Jesus, matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghadog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pa't hindi nahayagang makapasok. Mga magulang at kapatid ko sa Panginoon, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise Jesus. Praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang ibig ng Diyos ay gumaling ka. Amen? Sino ang gusto sa ibig ng Diyos? Amen. Pwede na po tayong umuwi. Mga kumuna. Di naman kayo balik yan. So, asa na po yung iba? Alam nyo, pag ganitong mga pagkakataon, hindi man natin sila either kung nag-absent lang or mayroong ginawa lang. Kapag ganito yung pagkakataon, naiinan lang tayo, patunay na sobrang biyaya ng Diyos sa inyo. The more nang higpit ang laban, the more nang higpit ang hamon, the more na tayo ay magiging matatag. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang padadaig. Kukunti na lang tayo. Amen. Pero babalik sila, di ba? Pero pinapahintulutan ng Panginoon ang ganitong bagay para ma-measure natin ang ating katatagan. And so much blessing for everyone of us. Salamat sa inyo sapagkat hindi tayo madadali. Amen ba? Sapagkat ang kalaban ay hindi talaga tumitigil para i-discourage ang mga mananampalataya. Amen? The more that we are striving for greater life, the more na tayo ay naghahangad ng magkaroon ng magandang buhay, the more na nanggigigil ang kalaban. And that's why, sayang ng maraming taon, sayang ng maraming panahon, sayang ng maraming hamon at pagsubok na ating dinaanan kung sa mga huling araw ay titigil tayo. Minsan hindi man tayo tumigil, nandun pa tayo sa gawain, pero dumarating yung pagkakataon na para bang wala na lang. Minsan parang pinapalampas na lang natin, pero wag tayong maging mahina ang loob. But more na tayo ay magpakatatag. Kaya ang title po natin sa hapon ito, Finding Hope in the Midst of Affliction. Hanapin ang pag-asa sa gitna ng mga affliction. Amen ba? Mapapatunayan natin that we are more anchored, na tayo ay matatag, na tayo ay malakas, depende sa mga dinaanan natin. Amen ba? Ang isang soldier ay nasusukat ang kanyang pagiging matapang pag marami na siyang kiklat sa katawan, pag marami na siyang dinaanang bala na nalampasan. Hindi siya magiging tunay na soldier kung lagi siyang nagtatago sa laban. Amen ba? Hindi man siya namatay sapagkat
lagi siyang nag-iiwas, hindi siya magiging masaya. Alam niyo kung bakit? Wala siyang napapatunayan. Kuha niyo? In the same way this serving God, ang Panginoon mismo ang nagsabi, if you want to serve me, you have to prepare for the trials. Kung ibig mong maglingkod sa akin, humanda ka sa pagsubok. But it doesn't mean na pag may pagsubok tayo ay magiging talunan. Ito ay nare-remind ng Panginoon na sa gitna ng pagsubok siya na yun ay nandoon siya. Para patunayan sa iyo na daanan ng kabigat ang pagsubok, lagi tayong magkakalunan. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Finding hope in the midst of affliction. Lagi kong ini-illustrate, ang pinaka-mabigat, masaklap sa buhay ng tao ay magkaroon ng sakit na leprosy. Amen ba? Nang tinatawag na ketong. And you know what? Sa panahon ni Jesus ay wala pang masyadong medical na ito'y nalalapakan. Amen ba? Wala pang masyadong mga gamot para magpagaling ang ganitong uri ng sakit. At alam nyo, isa sa pinakamasaklap sa buhay niya ito, sapagkat buhay ka pa, nabubulok na tayo. Ganon yung keto mga kapatid. When I was assigned in Calmana, meron doong tinatawag na kala. Doon sa Caloocan, nandoon yung may mga keto mga kapatid. Amen ba? Nakikinig po kayo? Meron doon may mga ketong mga kapatid ko sa Diyos. At alam nyo, una kong assign doon ay para bang na nandiri ako mga kapatid ko sa Diyos. Nandidiri ako sapagkat iba yung amoy. Malangsa. Nandoon kasi yung mga nagugulo. Kaya pag ako ay na-assign doon, hindi ko sinasabing pumalakpak. Kasi baka pumalakpak sila magkalaglagan yung bata. Pero hindi naman sila pumapalakpak. Sinabi natin purihin ang Panginoon, ginaganon-ganon lang yung mga bulok na kamay. At alam niyo, sabi nila, Brother Chito, ang masakit sa amin, hindi yung kami may keto, kundi yung nararamdaman namin na pinandidirian kami. Isang masakit sa buhay ng tao, yung tayo ay may rejection. Tingnan niyo yung pandemya, iniiwasan ka lang, naiinis ka na, napitikon ka na kasi parang ang dumi-dumi natin. Diba? Kasi ayaw natin nare-reject tayo. At ito, imagine natin yung taong may ketong mga kapatid. He or she is in the place of hopeless. Ang may ketong ay para bang mas gusto niya pang mamatay. Pero alam nyo, ang Diyos talaga ang may kontrol ng buhay. Kahit hindi mo sila magpakamatay, hindi sila agad na mamatay. Hanggat hindi maubos ang kanilang katawan. Ang hirap mamatay doon. Kaya nakikita mo, sometimes ito'y parusa ng tao sa tao. Amen ba? At ito ay walang lunas mga kapatid. Kaya ang sabi ko, we are in the hopeless situation kapag ikaw ay may keto mga kapatid. Amen ba? At alam niyo, sabi ko doon na ako ay nagtotok doon sa kala, sana wag ditong kumain. Kasi may paparamdam ko talaga sa kanila yung nandidira ako. Sana wag mahalata na ako'y nandiri. Pagkatapos, may mga dumating na worker, payakap-yakap pa kay sister na may ketong. Pinaparamdam nila na sila ay intimate. Sila ay hindi nandidiri. Pagkatapos ng aking talk, naglabas na ng pagkain. Alam niyo kung anong pagkain? Sabihin niyo ano? Yung si Madam nagtutubig-tubig na rin. Kasi may asukal. May asukal, di ba? Talagang sabi ng asawa ko, nagtitingin kami pero kinain ko ng maayos. Pero habang kumakain ka na, aamoy mo yung lansa. Pero alam nyo, I become more stronger. Sabi ko, I am so blessed na maranasan ko yung ganitong uri ng pag-mission. It will complete our mission life. Amen ba? Sa buhay natin, you will not become stronger kapag lagi ka nasa comfort zone ng buhay. Kaya nagiging kang malakas kasi ang tindi ng dinaanan mo, ang bigat ng dinaanan mo, ang hirap ng dinaanan mo, na hindi mo na nainisip kung darating ka pa ng 2024. Kita nyo? Kahit mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, is hanapin natin. We have to find hope in the midst of affliction. Hanapin natin yung pag-asa
sa gitna ng mga kahirapan. Sapagkat kailangan matuto tayo makita yung tinatawag na silver lining. Sabihin mo, silver lining. Pag sinabing silver lining, ito yung idiomatic expression na nagpapakita sa gitna ng masalimuot na sitwasyon, may nakikita kang maganda. Kasi when we say linings, konti lang yan. Yung isang bagay, pag may silver lining, maliit lang yan na isang decoration. Pero yun ang nakikita mo, yung maliit na lining na nagbibigay ng ganda. In the same way, this life, kahit gaano kabigat ng problema, as long as we know what is the silver lining of this life, mga kapatid, magtatagumpay ka. Marami nang nag-amen. Marami nang nag-praise the Lord. Pero dumating yung pagkakataon, nagtutulog ang kanilang buhay sa paglilingkod. Amen ba? Kaya tumibiyas ako sa mga taong kahit ramdam na ramdam ko yung mga pagsubok, yung tipong isang kalabit na lang bibitin na, aba, mas lalo kong nag-challenge doon. Yung mga taong akala mo, naglilingkod lang siya kasi wala lang ibang puntahan. Yun yung pagkakataon na pinaka-hardest time ng buhay natin. Yung naglilingkod kang marami dito, masaya, lalo pag anniversary, okay lang maglingkod nun. Masaya, maraming pancit, maraming adobo. Ang saya nun, di ba? Pero yung tipong nagkakaalisa na ang mga tao, hindi madali mag-praise the Lord. Kahit napakabigat ng hamon sa pagiging Christian, mga kapatid, sapagkat hindi lahat ng panahon ay piyesta. Hindi lahat ng panahon ay bongga. May panahon na ikaw ay will put into the darkest light of in this world. Amen? At alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, mahirap kalabanin ang mabigat na hamon ng buhay. At bilang isang tao, wala man tayong ketong, sometimes we're in the place of hopeless situation. Para bang dumarating ang pagkakataon na tayo ay nawawalan na ng pag-asa. Unti-unti nang naaagnas. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Unti-unti nang nabubulot ang ating espiritual na buhay. But you know what? Ibig ng Diyos, gumaling na. Ibig ng Diyos, tayo ay makabawi. Amen ba? Ako sa aking personal na paglilingkod, sa dami ng mabibigat na sitwasyon, kung pinatulang ko yung mga bulong ng demonyo noon, wala ako dito sa inyo na. Ang dami nang ibinulong sa akin ng demonyo, maghiwalay ka na sa asawa mo. Maghanap ka na ng iba. Nakikinig ba kayo? Tumigil ka na sa paglilingkod na yun, wala ka na mapapala. Minsan nagre-reklamo ka kasi wala kang lot offering. Ang daming binubulong ng demonyo mga kapatid. Amen ba? Pagod na dito samantalang sa probinsya nyo, ang ganda ng buhay nyo. Tumigil ka na. Pero hindi ko yung pinatulan. Nag-isip pa rin tayo ng mabuting bagay na nilagay ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon na maging makakas. Sapagkat ang kalaban natin ay lagi tayo binubuti. Lagi tayong hinahatak palabas. Amen ba? Hinahatak tayo palabas para yung ating sinimulang paglilingkod ay masira. Sapagkat kapag iniwanan natin ang Diyos, especially sa mga nakakilala sa Kanya ng lubos, especially sa nakaraos ng Kanyang kapangyarihan, wala nang ibang maganda pang buhay na hahanapin mo. Pag tayo ay tumigil sa paglilingkod, hindi man nananakot ang Diyos, sapagkat aanihin natin ang ating punishment depende sa bunga ng ating desisyon. Ang Diyos hindi nagpa-punishment, hindi siya nagpapahirap, pero paparusahan niya tayo sa bunga ng ating gagawin, sa bunga ng ating desisyon, mga kapatid. Amen ba? Kahit napakapalad natin sapagkat mayroon pa tayong mayayakap na Diyos, mayroon pa tayong salitang mapapakinggan, mayroon pang presensya ang Diyos sa pamamagitan ng praise and worship, mayroon pa tayong ugnayan sa bawat isa para magpalakasan ng loob na sa gitna ng problema, mayroon tayong salita ng Diyos na pwedeng sandigan. Amen ba? Lumawat ang inyong pangunawa kasi nakita nyo until the end of this time, until the end ng mga hamon sa buhay natin, hindi pa rin nawawala sa iyo ang panawagan mo. Napakarami ng ebidensya akong nakilala. Naglingkod sa Panginoon, preacher, ipinagpalit ang kanyang pagmimisyon sa magandang babae. Hindi baling pagsalitaan, hindi baling husgahan, basta sasamahan niya lang yung kanyang nagustuhang babae.
Mga worker, mga lingkod ng Panginoon tumigil sa paglilingkod. Bakit? Ang kanyang negosyo ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, dalawang bagay lang ang piliin natin, ang gusto mo o ang gusto ng Diyos. Amen ba? Kaya mahalaga na makita natin yung magandang bagay sa mundong laging nasisira, sa mundong laging nabubulok. And along the way, pag hindi natin napagtagumpayan kung gaano kabaho ang may ketong, ganun din kabaho ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Amen ba? So, anong mahalagang bagay sa ating buhay para tayo ay makahanap ng pag-asa sa gitna ng pagsubok is to cultivate resilience. Palaguin ang pagiging matatag. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, sister, congratulations. Matatag ka pa rin. Amen. Matatag kayo kasi nandiyan pa kayo. Ang tao kahit gaano kahaba ng panghirap sa buhay, kahit sa isip mo ayaw mo na, kahit sa buhay mo sukong-suko ka na, pero pag lumalaban ka pa, hindi ka pa dahil. Yung parang pakiwari mo konti na lang ang kumakabit siya sa Panginoon, kung parang sa pakiwari mo milyon-milyon na lang ang distansya mo sa Panginoon, pero hindi ka pa rin tumitigil, panalo ka pa rin. Habang ang desisyon mo ay huwag humiwalay sa Panginoon, panalo ka pa rin sapagkat pinapalago mo ang pagiging matatag. When we face affliction, we have to cultivate resilience. Kailangan palaguin natin ang ating buhay spiritual. Lagi kong sinasabi, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi pwedeng hindi dumaan sa pagsubok. Kagaya ko kasi kung hindi ako dumaan sa pagsubok, hindi ako makakapagkwento sa inyo. Amen. Nagiging kang magandang example kapag dinaanan mo isang bagay at napagtagumpayan mo. Amen ba? Kasi tayo ang nagiging model. Aba, kung kinaya mo, kaya niya rin. Ganon din sa buhay natin ito mga kapatid ko. We have the ability to bounce back, na mag-recover ng lahat ng anumang uri ng pagsubok sa buhay. Alam niyo, pagbagyo napakalakas ng hangin. Walang kahoy, walang tinanim na hindi itutumba. And most of the time, ang natutumba doon yung malalambot ng mga panig. Kagaya ng saging, mga kapatid. Yan na. Kagaya ng saging, pag nilakas ng hangin yan, natutumba yan. At alam niyo, pag natumba ang saging na yan, kinaumagahan, latang-lata yung mga dahon. Darating pa yung may-ari ng saging. Iitakin kayo. Kung tayo kaya ang saging, winas out na ng bagyo, nagka-galos-galos na yung ating katawan, nawala na tumba pa tayo, iitakin ka pa, aba sobra na yun. Pero alam niyo, matapos mong itakin yun, kinamagahan may bagong sisipong uling dahon. Ganun din yung buhay pananampalataya. The more na tayo ay bumibigat ang sitwasyon, the more na lumalaki yung chest natin at tulungan tayo ng Diyos. Kasi you will never be conquerors kung hindi ka naman tinutulungan ng Diyos eh. Alam niyo, hindi natin napapansin kapag tayo ay nakakalanggas sa pagsubok. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka, kundi tinutulungan ka ng Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. Find hope even in the difficult circumstances, mga kapatid ko sa Panginoon. Hanapin natin ang pag-asa na galing sa Diyos, lalong-lalo na pagkakataon na patunayan mo sa Lord. Kaya nasabi ko nung nakaraang year ng 2023, ang daming dinaan ng pagsubok si Brother Chico. Sabi ko, ganito talaga ang buhay. Sunod-sunod, halos ilang buwan, pagsubok. At alam niyo, minsan nakakasawa na din eh. Aaminin ko sa inyo, nakakasawa. Minsan natutok ako, pero wala ako doon. Natutok lang ako, si preacher ako. Minsan, pag nag-iisa na ako, nananalangin sa Lord. Ang dami kong dinaanan ng 2023. Pabawiin mo naman ako ng 2024. Kaya sabihin mo sa'yo kapatid, papabawiin tayo. May Yahweh ang Shiro. Hindi nga pala sa mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, ang palaguin natin ang pagiging natin strong. At alam nyo, natuturuan din natin ang ating sarili. Tayo ang magdadrive ng ating sarili. Hindi ang kapatid mo, hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo. Ikaw mismo ang magdadrive ng inyong sarili. Ikaw ang magdidesisyon ng inyong sarili.
Kahit anong advice ko, hindi ko kayo matutulungan sa buhay niyo. Matutulungan niyo ang sarili niyo sa tulong ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? We have to focus on the positive. Kailangan lagi natin nakikita ang magagandang bagay. Ang mundo ay laging nag-o-offer na be positive, be mind positive, be, kumbaga, positive-minded, mga kapatid ko sa Panginoon. But sa buhay natin, ito ay hindi lamang positive, kundi tingnan natin ang totoong makapangyarihan ng Diyos. Ang mundo ay nag-i-encourage sa atin, pero sometimes hanggang lang sa galat natin. But when God encourages us, not only in ourselves, but ang katumbas nito ay ang ating kaligtasan, mga kapatid. Ang katumbas nito ay ang ating kaluluwa, mga lingkod ng Diyos. Amen ba? Ito yung gusto ng Diyos, nakapokus tayo sa positibong bagay. Amen ba? Huwag nating sukuan ang mabigat na hamon ng buhay. Amen ba? Sabihin mo sa iyong kapatid, huwag kang susuko sa anumang hamon ng buhay. Amen. Napakadali ng araw na lumilipas na hindi tayo nakakadaan sa mga pagsubok. Amen. Maraming beses, or sabi ko nga, ang buhay ay hindi parang pelikula. Ang pelikula, madali ang buhay. Sabi ng video, a few moments later, nakalipas na isang taon. Pag nanood ka ng pelikula, yung isang taon, isinisiksik sa isang oras. Ang kwento sa isang oras ay inilalagay sa isang oras, mga kapatid. Hindi ba? Pero ang buhay hindi ganun. Nakikinig ba kayo? Ang buhay ay hindi lang isang oras, kundi ang bawat araw ay 24 oras. Pag wala kang pera, pag may problema ka, pag may problema tayo, ang tagal ng maghapon. Ang hirap ubusin ang maghapon kapag walang kasama si Nini at Tino sa pitaka. Kaya minsan aminin natin sa hindi, ang mga bagay-bagay sa palibot natin ay nagbibigay din ng lakas. Kaya tinuturoan tayo ng Diyos na huwag umasa doon. Kasi pag nasanay kang mayaman ka, pag nawalan ka ng pera, mag-i-discourage ka na. Ang Diyos tinuturoan tayo ng simplicity sa buhay. Sapagkat hindi ikaw ang may kontrol ng buhay mo. Ang Diyos ang may kontrol ng buhay natin. Kung inaakala mo na may 1 million ka ngayon, hindi mo rin iniisip na bukas wala ka na sa 1 million mo. Kuha niyo? Kung akala natin may 1 million tayo ngayon, ang hindi natin alam, iiwanan mo yung 1 million mo bukas. Ang mahalaga, sigurado natin ang ating buhay na mayroong Diyos na nagpokontrol ng lahat ng bagay. Because we can never know what will happen to us. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng magandang panukala sa buhay natin. Pinangarap niyo bang magkasakit? Pinangarap niyo bang magka-problema, mawala ang asawa? Iwanan ang asawa? Hindi naman natin pinangarap yun. Pinangarap ba natin magkagulo-gulo ang ating sambahayan? Never planned for that. Pero nangyayari. Amen ba? Lahat ng panalangin natin, magagandang bagay, di ba? Ang gusto natin, masaya, masarap, malinis, maganda, matamis. Yung mga masasarap sa buhay. Pero hindi doon nagkakaroon ng kuryente kapag walang negative. Nagkakaroon ng current because may labanan ang positive at ang negative. Nagkakaroon ng friction. Nagkakaroon ng current because of ang tinatawag na friction ng labanan ng kuryente. Nagkakaroon ng power. In this life, nagiging matatag ka kapag pinadaan ka sa mabigat na pagsubok. Kaya nga maganda na habang maaga tayo ay nagiging matatag sapagkat hindi tayo nagugulat sa mga malalaking hamon ng buhay. And we never know what we face tomorrow sa buhay natin, mga kapatid. Amen po ba? At ang pinakamasayang buhay, alam niyo kung ano? Sabihin niyo ano? Yung taong sa gitna ng problema ay hindi natigil.
May mga taong malakas lang ang loob pag nasa magandang sitwasyon. Amen ba? Mamaya na kayo magpintuhan. Palapakan natin ang Panginoon. Huwag po kayo mag-alala, tatapusin ko na to. Si Brother Chief, masungit na. Hindi para sa atin lahat ang gapin natin. Pagtiisa natin ang isang oras sapagkat sa atin lahat to. Kasi pag nakalampas yan, dito na uulitin. So mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na tayo ay nakapokus sa passport. Tingnan na wala na ako sa focus. Amen ba? So, we have to cultivate resilience, sabi ko kanina. We have to focus on the positive outlook sa buhay natin. Amen. So, mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon that to become stronger. Huwag tayong maging kampante. Sapagkat minsan, tinanong nga ako nun may tanong sa akin, brother, tinanong ako ng isang academic question. Sabi ko, sister, hindi ko masasagot yun eh. Bakit naman? Siguro absent ako nun. O kaya, nung nasun ako sa school, hindi ako nag-a-attend. Nakikinig na kayo. So, we have to focus on the things na magpapalago ng ating buhay. We have to seek support. Amen ba? Tayo ay maghanap ng support. Isang pinakamagandang buhay is to humble ourselves before God. Pag may problema ka, huwag mong sasarilin. Kasi pag sinarili mo yan, nalulunod ka. Pag may problema ka, ilagay mo sa kamay ng Diyos. Pag nabibigatan ka, huwag mong kargahin. Ipabagis mo. Ipabagis mo kay Esher. Siya ang magkakarga. We have to seek support sa buhay natin. We have to seek connection sa Lord. Sabi ko nga lagi, in times of trials, it's just a prayer away from God. Isang panalangin lang ang layo natin sa Diyos. Amen ba? Isang panalangin lang ang layo natin sa Kanya, mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit maganda pag na-realize natin na imbis tayo matakot, imbis na tayo ay malungkot, imbis natin tayo ay mag-alala, palagi natin hanapin ang support. Nandiyan si Padre Pelio, pag hindi nawala ka. Ay, St. Anthony pala. Diba? St. Anthony di Padua. Anyway, it's only a faith. Yan ang pananampalataya kung ano ang inilagay mo sa linya ng brain mo, kung ano ang nilagay mo sa mga dali ng puso mo, it will happen to us. Ito yung mga hiwaga ng buhay. Kaya yung mga taong negatibo, wala namang nangyari sa buhay nila eh. Nakita mo, may mga taong mayayaman na, pero ang pakiramdam nila mahirap pa sila. Kaya kahit mapera sila, hindi sila masaya. Kasi mayaman nga sila, pero feeling mahirap sila. Because of their mindset. May mga taong simple lang ang buhay, pero feeling mayaman. Sapagkat alam niya si El Shaddai ay tunay na kapag alam natin ng ating pinupuntahan, dito ay hindi yung mga hinihingi natin, kundi yung nagbibigay ng hinihingi natin, much more better sa buhay. Mahalaga, kaya nga sabi ng isang kwento lang, may joke na kwento, isa siyang driver sa isang malaking pamilyang mayaman, nagpapakahirap siya. Sa bandang huli, nang mamatay yung asawa, napangasawa siya nung nag-driver sa kanyang babae. Siya na ang may-ari ng buong niya. Bakit? Hindi lang yung pinagtatrabahuhan niya ang sa kanya, kundi mismo yung may-ari na ang nasa sa kanya. Kuhanan, yun ay illustration ng mundo. Kaya nga sabi ko yung mga mayayaman, yung mga nakakapag-asawa ng mayayaman, ng may kaya, ng mabuti, umaasenso yung buhay. Kasi nadadama yung pamilya. Pero din sa buhay natin, hindi man natin mag-ambisyon ng masama. Pero ang halaga mag-isip tayo ng tama, gumawa tayo ng tama. Eh, sabi ng isang kasabihan, tell me your friends who they are, and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin ang magkaibigan mo, at sasabihin ko kung sino ko. Pag ang kasama mo mga laging may dalaman, maaaring nasasabi nito. Pag ang kasama natin mga marites, hindi man natin tanongin, sigurado ng Diyos. Kaya maganda na
hinahanap natin yung support, hindi ng ating kapwa, kundi ng ating Panginoon. And the last, mga kapatid, finding meaning and purpose. Ang isang nakakapagtagumpay sa mabigat na sitwasyon kapag nakita natin yung worth, nakita natin yung value. Amen. Nabasa ko dun sa isang motivational sa Facebook. Yung bata daw na hindi nakakapasa sa kanyang exam. Daddy, ang aking grade ay 70 lang. Pero kahit 70 ba ang grade mo, hindi na ba kita anak? Anak pa rin kita kasi hindi na makakapos kita sa anak kita. Maging bobo ka, maging matalino ka, anak pa rin kita. Yung anak na inspire kasi hindi pala kawalan na hindi siya magiging anak ng daddy niya kahit bobo siya. Kahit wala siya masyadong alam. Alam niyo bakit? Siya anak ng daddy niya. In the same way, this thing, ang Diyos, may pagmamahal na hindi kagaya natin. May mga pamilya na ang bobo-bobo mo naman, kanino ka nagmana, aba, nagtanong pa. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapatid, makikita mo yung value mo, yung purpose natin. Makikita natin yung lesson sa ating buhay na sa gitna ng mabibigat na hamon ay palaging may Diyos na nagbibigay tulong sa bawat isa sa atin. Napagpalang hapon, ako ngayon na po tayo. At tinatawagan natin ang mababait na choir. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. At hayaan natin na tayo ipatuloy na maging matatas. Sa mga mabibigat at masalimuot na pangyayari at sitwasyon, dinalay tayo sapagkat iba ang naghari sa atin. Ang kawalan ng pag-asa, naghari sa atin ang mga takot, ang panlulumo, naghari sa atin ang mga bagay-bagay na magdadala sa atin sa ating pagbagsak. Pero sa hapon ito, hayaan mo na maghari sa atin ay ang ating Panginoon. Hilingin mo sa Kanya, hilingin mo sa hapon ito na kaya punuin ang pag-asa ng Diyos. Punuin ang Kanyang salita. Nang sa ganun ang buhay natin ito ay maging magtagumpay sa bawat laban, sa bawat hamon ng buhay meron. Pakinggan natin ang umitin at pagsabi ng Diyos. Nang sa ganun, tayong lahat ay magtagumpay.
Ano man ang mga bagay-bagay na meron kami, ang kataasan ng loob, ang mga kasalanan, ang kawalan ng halaga sa mga bagay-bagay. Basahin mo kami nang sa ganon, kami maging katulad ng Panginoon. Makita namin ang halaga ng buhay na meron kami na galing sa iyo, O Lord. Makita namin ang halaga sa bawat araw na pinagkakalob mo kami mabuhay. Nang wika mo, Panginoon, kahit isang saglit, ay hindi namin kayang dagdagan ng aming buhay. We thank you, Lord, for your goodness. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sapagkat nagawa namin lumaban sa mabibigat na hamon ng buhay. Kung ikaw, Panginoong Jesus, ay hinarap mo ang aming kamatayan, dalangin po namin na magiging kami maging matatag, na walang kakalipurang problema, sapagkat tinubos mo na kami sa lahat ng aming kahinaan. Bless mo ang mga lingkod mong ito, O Lord, ang mga kapatid mong ito, na patuloy na nagsusunikap na maging kagaya mo, na maging lingkod mong tunay, na hindi nalagay ng mga sirkumstansya, tapos Panginoon patuloy na lumalaban sa mga suliranin, sa karamdaman at mga kabigatan. Dalangin ko, Lord, huwag mong pagkulangin ang mga kapatid mo ito, pagkalingin lagi sa kanilang sa aning makaramdaman, physical, emotional, spiritual, and mental. Dalangin ko namin, Lord, na maging buo kami at maging lingkod mo gumaling, kagaya ng gusto mo, Panginoon, na ibig mo, kaming lahat ay gumaling sa maguri ng karamdaman na ngayon namin. Panginoon, pagpalain mo ang gawain mo sa lugar na ito ng kaisakat. Pagpalain mo ang mga lingkod mo ito naninindigan sa gawain ipinataw mo sa kanilang balikan. Pagpalain mo ang kanilang sambahayan at pamilya. Ingatan mo lagi. Pagpalain mo ang mga naglilingkod sa basak ito. Ang mga aawit mo at manunugto. Ang mga nag-a-attend at nakakarinig. Pagpalain mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, and let us be blessed.